Mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, patuloy ang kaigay-gayang kaarawan ng ating Panginoon at patuloy nating ikagalak na tanggapin ang pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating tagapagligtas. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Isang buong kagalatan natin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, na patuloy na magtaas ng mga awitin ng pagdakila, pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sapagkat sa ating puso't isipan, matibay na iginawad sa atin ng Panginoon ang pagkaunawa, pagkakilala at ang katotohanan, sapagkat nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, pagliligtas ay ukol sa Panginoon. Sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sa pagkaunawang ibinigay sa atin ng Panginoon, naunawaan natin at ating nakilala ang anyo ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo. At ibinigay pa sa atin ng buong kagalakan na ang pagpapala ng Panginoon na sumasa kanyang bayan, ang pangalan ng bayan ng Panginoon, ibinigay sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ang pangalan ng bayan ng Panginoon, ayon sa mga kasulatan, ay ang kanyang banal na bundok ng Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya tama ang sinasabi ng kasulatan. Ang Panginoong Kristo, ang ating tagapagligtas, at ang ililigtas ng Panginoong Kristo ay ang kanyang banal na bundok ng Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Purihin natin at dakilain, sambahin ang ating Panginoong Kristo. There is no God like thee. Ipahayag natin, mga kapatid. There is no God like thee. In heaven above or on earth beneath, who keepeth covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our hope, that we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Salamat sa Panginoon sapagkat ating ikinagagalak na ipahayag ang pangalan ng Panginoon at kalakip nito, mga kapatid at mga kaibigan, ay buong kagalakang ipakilala ang pangalan ng bayan ng ating Panginoon. Sa banal na bayang hilang, ipaalala natin, mga kapatid, sa banal na bayang hilang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya
ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, matupan ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Manggalak tayong patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Awitin natin may buong kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayo, mga kapatid, na magtaas ng ating dalangin ng pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, ang isang Diyos na tunay na sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo ay lahayag sa aming puso at isipan. Nagagalak kaming patuloy na itaas sa iyo ang aming mga awitin ng pagpupuri, pag-iwalhati at pagdakila at pagsamba sa iyong dakila at banal na tahanan sa iyong lumuban sa sangkalitan. Amen. Nagagalak kaming tunay, Panginoon, sapagkat ang mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay ay patuloy na nagliliwanag sa aming puso at isipan. At ngayon, ang bawat kasi nakakahawit sapagkat ibinigay mo sa amin ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at ibinigay mo ang pagkakakilanlan ng bayang tinatahanan ng iyong katwiran, ang iyong banal na bundok ng Sayon. Amen. Salamat, Panginoon, at sa araw na itinakda mo, naglagay ka ng iyong mga lingkod, mga tapat mong hinina, upang ang iyong katwiran ay patuloy na ipaalala sa lahat ng mga taong tumatahan sa buong kalibutan. Upang sa sino mang kinauukulan, upang sa sino mang tatanggap ng iyong katwiran, tunay na ang kapayapaan ay dumaloy sa puso at isipan ng sino mang tao nakakahabagan ng maging bahagi ng iyong banal na bayan sa makatid bagay ang iyong banal na bundok ng Sayon. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aming mga kinikilos, sinasalita at iniisip, sa lahat ng mga bagay na aming pinagbubulay-bulayan, sa lahat ng gawain ay patuloy namin pinitiwala sa iyong banal na kapangyarihan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Tayong lahat, mga kapatid, ay mga galak na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakabuti at napakadakilang araw po ang aming kinaabot na pagbati sa lahat ng mga nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Ang kaharian itinayo ng Panginoon Diyos sa lahat ng maniniwala at sasaksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ang layunin po niya sa lahat ng mga tao sa 7 kontinente sa buong sangkatauhan, sa buong sanlibutan. Acts chapter 28 verse 31, ipangaral ang kanyang kaharian o ang kanyang katwiran
at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Paniniwalaan natin yung pangalan ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na kinakatanda ng mga nabubuhay sa paniniwala. Amen po ba? Amen. At iniimbitahan na tayo sa panahon ng kawakasan sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Sadyang talaga pinakikita ng Panginoon Diyos ang mga malalakas na kalamidad. Umiikot ang malalakas na kalamidad sa iba't ibang bahagi ng sanlibutan ng mga bansa. Amen po ba? Amen. Amen. At talaga namang nagganap na ang mga antikristo na mga mamumusong ng katotohanan na ipinakilala ng Panginoon Diyos yung pinakatanda doon sa mga hinirang at tinawag na pinili na isang hamak at dukhang sambahayan ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga maniniwala sa Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Tayo pinagkakalooban ng pagkaunawa na 2 o 3 nagkatipon. Nasa ating kalagitnaan ang ating tagapagligtas sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang espiritu ng mga aliw. Ang Panginoong Jesucristo ang software ng ating pananalig at paniniwala. Amen po ba? Amen. Kumikilos tayo sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang software ng ating pananampalataya na siya ang nagpapakilos sa ating mga puso at pag-iisip upang magkaisa tayo ng diwa ng paniniwala upang magkaroon tayo ng pag-asa sa muli niyang pagparito. Naunawaan po ba natin? Amen. Jesus Christ is the greatest software of our faith in the resurrection. That is the greatest foundation of our faith. Naunawaan po ba natin yung napakadakilang pundasyon ng paniniwala ng mga tao na gumawa siya ng panukala para ma-claim natin na 2 o 3 nagkatipon naroon sa ating kalagitnaan tagapagligtas dahil ang Panginoong Jesucristo ang tabernakulo, ang tagapagligtas natin, ang panukala na pinaniniwalaan natin at kinabubuhay natin. Wala naman tayo mababasa sa imbitasyon ng tagapagligtas na libo-libot, milyon-milyon tayong magkaisa. Kundi pipisanin niya tayo ng kapangyarihan ng kanyang salita at karunungan upang dumating tayo sa libo-libot, milyon-milyon na nakaluklok siya sa puso at isip natin at hindi nawawala sa labi natin yung paniniwala natin na saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Hindi nakilala natin ang tunay na Diyos natin na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. May software tayo ng tagapagligtas natin, may spiritual software tayo, kaya tayo nakakikilos pagdiriwang natin. Tumatahan yung software na iniyukit sa puso at sinulat sa isip natin, lumalabas sa labi natin, hayag sa social media. Nagkakaroon tayo ng na-unite tayo bawat isa, nagiging na-united tayo sa paniniwala. At hindi galing sa building lang yung pangangaral, kundi galing sa hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Cordero, ang paghahayag ng katotohanan na nagpakilala ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, na bagamat ang Panginoong Jesucristo ay tunay niya Diyos, hindi niya inaling maging kapantayan Diyos. Nasa pag-iisip tayo ng Panginoong Jesucristo, may software tayo ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Kumikilos tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas natin. Nagpakilala ang Diyos na Espiritu, buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Nakilala natin na tunay ng Diyos natin, buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa ng kanyang salita, Espiritu at tunay na Diyos natin na hinahanap tayo, nasasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Ang katotohanan ay pinatunayan na ang tunay na Diyos natin ay Espiritu. Nanawaan po ba natin? Amen. Napakadakila nitong binigay sa ating panukala na itong last days, iniimbitahan niya lahat ng may pandinig. Ang may pandinig, makinig po at unawain natin mabuti. Buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa na magsalita ang Diyos sa Espiritu. Ngayon, hinahanap niya yung mga followers niya na sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, maraming nangangaral ngayon. Dumating na yung kapigatian, naging abala na ang tao sa pangangailangan natin sa pang-araw-araw.
Nalito pa ang mga tao at naglitawan na ang maraming mga antikristo at mamumusong. Naglitawan na ang mga kasuklam-suklam at mga karumal-dumal. Naglitawan na ang mga sinungaling na obispo. Naglitawan na ang mga sinungaling na ministro sa panahon ng kawakasan. At sila ngayon ang nagdidiskusyonan at sila ngayon ang nagpapaligsahan at nagpapataasan at nagpaparunungan. Amen po ba? Amen. Ngunit ang mga hinirang ng tagapagligtas at pinili at tinawag, payapang nagdiriwang. Amen po ba? Amen. Panatag na nagdiriwang. 2 o 3 nagkatipon sa pangalan ng Panginoong Kristo, naroon siya sa ating kalagitnaan. Payapa, panatag. Inaalala at ginugunita natin yung pagdurusa sa krus hanggang kamatayan, inilibing sa 3 araw, pinatunayan sa buong sangkatauhan ng buhay mag-uli upang mahayan na ang paniniwala natin na ang Diyos natin ay tunay na espiritu at walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Kapapalagan ang nangyari para makilala natin ang tunay na Diyos natin na sinasamba natin sa espiritu at katotohanan ang Panginoong Kristo ay tunay na Diyos, nahayagang larawan ng pagka-Diyos ng tunay na Diyos, buhat ng lalangin ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Kaya tayo binigyan ng tanda na gaganapin natin sa pagdiriwang natin ng araw ng Sabat. Aalalahanin natin yung pinatunayan ng Panginoon Diyos sa kautusan at patotoo. Yung mga nakakala na walang kautusan, walang hula, wala akong umagang darating dyan naunawaan po ba natin? Ang kaligtasan may patotoong pinaniniwalaan. Inaalala natin yung pagdurusa sa krus, yung pagkabuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Nagaganap sa isang hamak at dukha na kalagayan bilang tao. Nagaganap sa isang mangmang na kalagayan bilang tao. Ngayon, sino gumawa ng panukala na pinapahayag ko? Di ba yung ating tagapagligtas na pinaka-software ng ating paniniwala? Kaya tayo nakakikilos at nagdiriwang tayo. Umaawi tayo ng mga bagong awitin na pinaghaharian ng tagapagligtas. Naghahari siya sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin yung patotoo na ginawa niyang tanda na tayo ang magiging tanda dito sa sanlibutan. Nasa kalooban ng Panginoong Kristo na palalaganapin niya ang mga itinakda niya at inilabi niyang mga tagapagmana na tinawag na remnant o descendant church. Amen po ba? Naunawaan po ba natin na ang mga remnant ay mga tao? Naunawaan po ba natin na ang church ng Panginoong Kristo na pinaganda sa langit magiging tanda dito sa lakad ng mga mamumusong sa sanlibutan? Nagpapatotoo? Naunawaan po ba natin yung mga participants ng Panginoong Kristo may patotoong pinaniniwalaan, recorded na sa langit, official na sa langit, pinaganda ng tahanan sa langit ang bundok ng Sayon. Bunga sa pagkapanganay ang banal na bundok ng Sayon na iniimbitahan tayo sa banal na bundok ng Sayon na dito lang tayo magkaisa ng paniniwala, dito tayo ma-unite o ma-united sa paniniwala na pinagiging glorified, pinagiging sanctified, pinagiging purified tayo sa paniniwala. Na isa lang ang pangalan ng nagbunga sa ating lahat. Sangkapat bahagi tayo ng walang hanggang pag-ibig na inalay sa buong sangkatawan. Amen po ba? Amen. Kaya yung may mga pandinig, nadidinig natin itong katotohanan para makatakas tayo sa mga huwad ng mga nangangaral. Maraming namumusong ngayon. Ginagawang pangangaral sa Facebook, sa mga house to house, dinadaya ang mga pusong walang manay. Masigit pa ang kanilang karangalan sa Panginoong Kristo. Pero ang Panginoong Kristo bang nagpasa ng pagdurusa sa krus Ang gaganda ng pangalan, Reverend, Spiritual Director, mga obispo, mga taksil, at mga mananalansang at mga mamumusong na mangangaral through social media. Amen po ba? Nagpakilala ang Panginoon Diyos Naghayag siya, nagligtas siya. Walang imposible sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos Hindi niya nakilala yung larawan ng Panginoon Diyos na nahayag sa Panginoong Kristo na tinawag na Diyos ang Panginoong Kristo dahil ang Diyos natin na sinasamba ay Espiritu at katotohanan. Amen. Bagamat siya Diyos, hindi niya inaring maging kapantay ng Diyos upang mahayag ang larawan ng Diyos na sasambahin natin ng Espiritu. Amen po ba?
At siya sumasamba sa Espiritu at katotohanan ng ginawang pinakatanda sa lakad ng mga mamumusong dito sa sanlibutan. Naunawaan po ba natin, lahat ng nakakarinig, wala na tayong magiging dahilan pa ngayon, panahon ng kawakasan. Narinig na natin yung katotohanan, pinapangaral sa social media, ang kaligtasan, mayroong patotoong pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang ibinigay na tanda na kapag nagdiriwang yung mga taong nakakarinig at sasampalataya sa hula, na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ipamumuhay natin at paniniwalaan po natin ang patotoo na nangyari. Hanggang sa muli niyang pagparito, darat ng tayong namumuhay tayo ng may relasyon at paniniwala sa pagkabuhay na mag-uni. Dito tayo ililift up o itataas ng Panginoong Jesucristo. Siya magbibigay ng karangalan sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya marami ngayon, yung may mga katisatenga, kung saan yung makikinabang na nangangaral, doon nakikinig. May mababasa po ba tayo na magpasa ng pagdurusa ang Panginoong Jesucristo eh? May mababasa ba tayo pag nagpasan tayo ng Ebanghelyo eh, gaganda buhay natin? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo eh, kung ano yung naranasan niya, mararanasan ng mga binigyan niya ng pag-asa na maging mana sa buhay na walang hanggan eh. Amen po ba? Amen. Isang daling panahon lang yung gusto nating maranasan sa mundo, yung makinabang tayo sa mga nasisira at nabubulok. Sandaling panahon lang yan na maranasan natin sa mundo. Pero yung nilirigalo ng tagapagligtas na pinagtiisan niya, na magiging bahagi tayo sa pinagtiisan niya, nilait siya, kinamak siya, inisulto siya, pinagsalitaan siya ng masasakit na salita, dilibak siya. Yun ang magiging larawan natin ngayon na magtitiis tayo doon sa pinagtiisan niya upang magkaroon tayo ng perfect at matibay na relasyon. Yung mga nakakaral ngayon, nakikilala nyo ang gaganda ng katayuan sa buhay. Amen po ba? Amen. Ano ba gusto ni Satanas? Karangalan, publicity, popularity. Inaakay ni Satanas sa pandaraya at nililing lang ang mga pusong walang malay para makasama niya sa pagdurusa niya araw at gabi. O kaya, naparito ang Panginoon Jesucristo. Inihain niya yung kanyang buhay doon sa makakarinig. Natuto pa rin natin ito. Upang magkaroon tayo ng relasyon lahat, magtitiis tayo hanggang wakas, hanggang sa muli niyang pagparito. Di ba bahagi tayo ng pinagtiisan niya, tinasan niya sa krus upang tayo maging bahagi ng kamatayan sa krus at sa pagkabuhay na maguli, maging bahagi tayo sa kaligtasan at maging sariling mana tayong lahat. Nagtitiis tayo sa pinagdusahan niya sa krus. Sabi ng Panginoon Diyos, ako'y nagpakilala, ako'y naghayag. Nakilala po ba natin na magpakilala ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ang tunay ng Diyos natin, since birthday, nung lalangin ng langit at lupa ay Espiritu. Nakilala po ba natin na ang larawan ng sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan ng Espiritu? Amen po ba? Amen. Nagsalita ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Ito po yung hula na magpapatibay at magpapatatag sa atin upang maligtas tayong lahat. At patuloy na sumagana ang pag-asa natin sa kaligtasan at kagalakan sa pag-iintay natin na daratnan tayo ng tagapagligtas natin na tinawag at pinili tayo bawat isa upang ikabuhay natin yung panukala na ginawa niya at inihain niya sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Nakilala po ba natin na sinasamba natin buhat sa pasimula ay Espiritu? Kaya tinawag ng Diyos ang Panginoon Jesucristo, nahayag ang larawan ng tunay na Diyos, ang pagka-Diyos ng tunay na Diyos, nung lalaki ng langit at lupa. Nagsalita siya sa mga banal na propeta, nahayag at sinaksihan ng mga banal na apostol na ang tunay na Diyos natin ni Espiritu. Kaya tinawag na tunay na Diyos ang tagapagligtas natin, Espiritu ang tunay na Diyos buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Kaya si Satan sawayin ng Panginoon Jesucristo sa pagkabuhay na maguli si Satan. Napakaraming ginawang ministro ni Satan na mataas pa ang posisyon sa iisang Diyos na tunay ng iglesia ng bundok ng Zion. Amen po ba? Mga obispo,
Lumuklok si Satanas sa templo ng Diyos, nagpakilalang Diyos si Satan. Kaya dinadaya ni Satan yung mga pusong walang malay ngayon. Amen po ba? Mamili tayo sa nating gusto. Yung panandalian, maranasan natin dito sa mundo yun. Nakikita natin na enjoy tayo. Pero ang lahat pala ng iyan, kabiguan ng kahalili. Naunawaan po ba natin ang kaligtasan? May pinagtitiisan eh. Amen. Kaya maraming mga nangangaral ngayon, nalilito na rin eh. Ang tunay na sa Diyos na nangangaral, inaakaya mga may pandinig sa katiyakan ng kaligtasan at pag-asa po nating lahat eh. Amen po ba? Amen. Pinapangaral ko yung Kristong napako sa krus eh. Yung nagdusa yung tagapagligtas natin eh. Nagtiisan lahat eh. Lilibak siya. Pinagsalita siya na masasakit na salita. Inisulto siya. Hanggang kamatayan po, sa ikatlong araw, pinatunayan ng Panginoon Diyos ng buhayin siya maguli. Sa buong mundo, pinatunayan siya. Kaya hindi na lingid sa ating itong mga nakakarinig eh. Dito po ako naninindigan na ang tagapagligtasan, tanda na binigay sa pagdiriwang natin, naaalalahanin natin yung pagdurusa niya sa krus, yung kamatayan niya, at muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Dito po ako naninindigan na katotohanan. Kaya ang katotohanan magpapalaya po sa atin, yung nangyari na ginawang panukala na 2 o 3 na nagkatipon naroon sa kalagitnaan natin ng tagapagligtas natin dahil inaalala natin yung ginawa niyang pagdurusa. Ginawa niya, pinagtiisan niya upang tubusin niya ang kasalanan ng marami, mamatay sa krus at sa pagkabuhay na maguli. Mabuhay na yung unawa natin bawat isa sa paniniwala at magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon at pag-asa sa paghihintay na daratnan tayo, nabubuhay tayo ng may paniniwala sa Panginoong Kristo. So may relasyon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Ganyan, yung walang paninindigan, yung walang relasyon, dito eh. Makikita nyo. Naalipin na ng kultong paniniwala. Ayaw man sa kultong paniniwala. Pero naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Na ang kaligtasan eh, may hula. Pinagtatatayog tayo, pinatitibay tayo, upang manatili tayong tapat sa hula ng mga banal na propeta. Na ang tagapagligtas natin ang hula ng mga banal na propetang katuparan ng ating paniniwala na may relasyon tayong lahat. At siya ang nagbigay sa atin ng putong na walang hanggang buhay. Ikabubuhay po natin ito. Pinagtitiisan natin yung pinagtiisan niya sa krus. Yung pagbabata niya ng lahat ng pagdurusa. Bahagi tayo ng krus ng tagapagligtas sa pagdurusa. Nagtitiis tayo sa kahirapan, nagtitiis tayo sa pangungutya at panlilibat na maraming nag-iinsulto sa atin. Nangyayari sa atin yung pinagtiisan ng tagapagligtas natin. At nahayag ito sa lihim na dako. Amen po ba? Amen. Bakit po ba nahayag sa lihim na dako? Nagsilitawan na yung mamumuso ngayon eh. Akala mo na sila ang gumawa ng karakter eh. Ang gagaling mangaral, pinangunahan pa yung tagapagligtas natin doon sa magyayari ngayon eh. Ginawang negosyo sa social media, nakinabang. Akala mo sila ang gumawa na ng karakter. Yung mga nagbablog ngayon, dati hindi sila spiritual. Ngayon po, puro nasa spiritual yung nagbablog. Gustong-gusto naman dahil nagiging trending. Gustong-gusto naman dahil maraming viewers. Amen po ba? Amen. Kaya pagdating sa Matthew chapter 7, verse 21, sabi doon Panginoon, kami po ay nagpalayas ng diablo. Panginoon, kami po ay nagpagaling sa pangalan mo. Panginoon, kami po ay nangaral sa pangalan mo. Ano po sabi ng tagapagligtas natin? Hindi ko kayo nakikilala. Umalis kayo sa harapan mo. So marami pa lang hindi kilala Panginoon Kristo pagparito dyan po. Amen po ba? Amen. Sabi pa nangaral nagpalayas ng diablo, nagpagaling. Hindi kinilala ng tagapagligtas.
Sa paano po ba natin i-claim na tayo kikilalanin ng tagapagligtas? Open the book of Matthew chapter. Pakibasa nga po. Ito po, sa lahat ng nakakarinig kung paano tayo kinikilala ng tunay na kaibigan at tunay na followers. Unawain po natin. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Naunawaan po ba natin yung mga nakakarinig? Lahat ng mananalig sa ating Panginoong Jesucristo na ibinigay na pinakatanda na hula, ang Panginoong Jesucristo, ang kalooban ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa. Salita rin po. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan po ba natin yung tunay na kaibigan? Makakarinig yung tunay na kaibigan breakthrough sa social media. Nakita niyo yung mga ministro ni Satan, yung mga mandaraya, sa social media rin ang dadaya Kaya sabi ko kanina, sawayin na ng Panginoon Jesucristo sa pagkabuhay na maguli itong mga ministro ni Satan sa muling pagparito ng tagapagligtas. Ang Panginoong Jesucristo po may kapangyarihang magligtas, may kapangyarihang magbigay ng buhay na walang hanggan, may kapangyarihang magbigay ng kaparusahang walang hanggan. Amen po ba? Amen. May kapangyarihang pumatay ng buhay. Kung paano sa kanya galing ang buhay na walang hanggan, siya din ang may kapangyarihang magparusa ng walang hanggang pagdurusi sa impyerno ng kahatulan. Amen po ba? Amen. Kaya itong mga nakakaroon sa social media, talagang nagpapaligsahan din sa pakakalan na ang iniisip akala nila nasa kanila ang tunay na tagapagligtas. Ang tunay pong kaibigan yung lahat ng nananalig sa hula ng mga banal na propeta para magkaroon tayo ng liwanag na iniintay na magaganap sa atin yung lahat ng hula ng mga banal na propeta. Pinatitibay at pinatatatag tayo pagdating sa pundasyon ng spiritual software na iniukit sa puso at isinulat sa isip natin. Hayag sa labi natin yung spiritual software na pinaniniwalaan natin na tayo ang magiging tanda ng patotoo sa pagdiriwang natin ng araw ng Sabat. Ang Panginoong Jesucristo po ang Panginoon ng pagdiriwang ng araw ng Sabat. Amen po ba? Amen. Ito yung huling panahon. Wala tayong mababasa ng Lunes, Sabado, Linggo, everyday, anywhere, everywhere. Pagka inaalala natin yung kamatayan sa krus, ang Panginoong Jesucristo ang Panginoon ng araw ng Sabat. Siya tagapagligtas natin lahat. So, walang contradiction. Hindi komplikado. Anywhere, everywhere, saan man tayo naroon. Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung mga building na pinatayo yung sinagoga ni Satan. Ang daming komplikado. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na magselebrasyon na ginawa tayo ng panukala ng Panginoon Diyos na alalahanin natin yung tunay at iisang Diyos natin na pinaglilingkuran na nahabagat na awa sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Siya may kapangyarihan magbigay sa atin ng walang hanggang karangalan At siya rin ang magpapakilala sa atin lahat Amen po ba? Amen. Kaya nga, kung wala tayong pag-iisip ng Panginoong Jesucristo na magamat siya Diyos, wala tayong software ng Panginoong Jesucristo, hindi tayo gagana, hindi tayo mayu-unite, hindi tayo magiging United Kingdom. Ang pangalan ng United Kingdom na pinaghandaan ng tahanan sa langit na muling babalikan yung sariling kanya na pinaghandaan ng kalalagyan sa langit, ginaganap yung Ebanghelyo ng tagapagligtas na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Tayo po ang pinagkalooban ng karunungan at pagkaunawa na ikabuhay natin yung tanda ng patotoo na magiging tanda tayo sa lakad na masama dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Bakit po ba naging masama na lakad ng mundo? Pinusog ng mga mangangaral itong katotohanan.
palaganapan ng palaganapan, lakad na masama. Patuloy na inililihim ang katotohanan. Kaya ako po'y naninindigan sa social media, na naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta, na sumasampalataya ako sa kautusan at patutuoy, may umagang darating na magniningning sa bundok ng Sayon. Dahil ang bundok ng Sayon ang ninasa at pinili ng Panginoon Kristo na dako niyang pahingahan magpakilan-kailan paman. In Book of Psalms 132 verse 13 up to 14. Pakibasa po natin, pakisubaybayan niyo kami. Mga ang tao ng ang lingkod ng Panginoon Diyos, mga nakakarinig ng kanyang karakter na pinatunayan at inihayag at nagpakilala ang Panginoon Diyos. Maraming nakakaral ngayon na tao ng tao, hindi nakilala yung nangyaring hiwaga at kababalaghang nangyari. Amen po ba? Amen. Pagka hindi sa tanda na ibinigay na ginawa, wala tayong iniintay at wala tayong pag-asa kung babalik na yung tagapagligtas, hindi tayo magiging bahagi pala ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Tao tayo ng tao, may nangyari sa pagiging tao ng tagapagligtas Tapos, hindi natin ino-honor yung ginawang halimbawa, nagpakita sa mga banal na apostol na hindi na tinawag na maging alagad ng tagapagligtas. Sinabi ng tagapagligtas po ron, sapagkat ako'y espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi na siya tao na nagsasalita siya dun sa mga banal na apostol ng mundero. Espiritu na sinasabi, pinakikilala Tao pa tayo ng tao. Hanggang saan yung pagiging tao? Naparito siyang tao upang mahayag ang larawan ng pagka-Diyos ng tunay na Diyos, buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Sa pamamagitan ng salita, nagsalita siya sa mga banal na propeta upang mahayag ang larawan ng Diyos na hindi pwedeng makita ng tao ang larawan ng Diyos dahil mamamatay ang tao pag nakita natin ang larawan ng Diyos na Espiritu. Ngayon, kaya po inilagay ang kaligtasan sa paniniwala upang siya magparating ng pagkaunawa sa ating lahat na maging tanda tayo sa lakad na masama na inilihim ng maraming nangangaral ang katotohanan na ginawang magiging tanda sa pagdiriwang natin upang alalahanin at gunitain natin yung kamatayan sa krus at yung pagkabuhay na maguli hanggang sa muling niyang pagparito. Tinawag kayo sa bahayan niya o yung kanyang bahay na iglesia ng bundok ng Sion na ipinagandaan ng tahanan sa langit. Na ang lyrics yung inaawit natin batay sa hula ng mga banal na propeta yung lyrics na inaawit natin na bagong awitin na pinaghaharian ng Kordero sa puso't isip natin yung mga chosen people of God na mga may software ng tanda ng patotoo ng hula ng mga banal na propeta. Kumikilos yung puso't nag-iisip natin doon sa software na ginawang tanda ng patotoo ng Panginoon Diyos na pinatunayan sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung mga sinagoga ni Satan. Ikinakaila yung patotoo. Dahil alam ni Satan, alam ng mga ministro ni Satan, na dyan sila ahatulan. Amen po ba? Amen. Naramdaman ba natin yung galit na ng Panginoon? Init pa lang nung araw. Hirap na yung kalooban natin. How much more kung saan yung tiyerno tayo papunta? Ito yung pag-asa na binibigay sa atin. Naririnig natin Kaya magbulay-bulay tayo ngayon. Kung may natitira pa tayong takot at respeto at paggalang sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, patatakutan po natin, igagalang natin yung nadidinig natin katotohanan ng pinapangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Wala namang kabuluhan yung pinagsikapan natin sa mundo. Hubad tayong pinanganak, hubad din tayong lilisan sa mundo. Wala pa na tayong madadala sa mundo sa pinagsikapan at pinagtiisan natin Pero pinagtiisan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, nagpinakilala at naghayag ng kaligtasan Bebe, mababangon tayo. Na kung saan naroon yung tagapagligtas doroon tayong lahat. At walang sukat ng karangalan.
Walang sukatan, karunungan at biyaya ng pananampalataya ipinagkaloob doon sa mga kinahabagan at pinili at kinawaan ng Panginoong Jesucristo na maging bahagi ng sambahayan niya, maging bahagi ng kanyang templo, maging bahagi ng kanyang iglesia na pinaganda ng tahanan sa langit at makikilala yung iglesia ng bundok na sayo na pinaganda ng tahanan sa langit na mga saksi sa pagkabuhay na magmuli, mga silyado ang pananampalataya bawat isa. Saan ang galing yung karunungan na binigyan tayo ng united faith na magkaisa tayo, na maging matibay at matatag ang pundasyon ng pananampalataya natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Di ba, Panginoon Jesucristo lang ay bisinugo. Wala namang ibang pangalan sa silong ng mga langit sa kaligtasan natin bawat isa. Di ba, ginawa tayo ng halimbawa upang igawa tayo ng everlasting character na aalalahanin at gugunitain na natin to habang tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito. Hindi naman tayo pinagtatayo ng building para doon tayo magkaisa at sumamba, kundi sa paniniwala ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Dahil hinahanap ng Panginoon Diyos yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias? Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon Diyos. At ako ang Diyos. Walang ibang Diyos, di ba sa Kanya? Maliwanag po ba? Amen. Amen. Naunawaan po ba natin yung software, yung spiritual, yung the greatest spiritual software ng Iglesia ng Bundok ng Sayon? Kumikilos tayo, bawat isa, ayon sa kalooban at pag-iisip ng tagapagligtas natin. Pag nagdiriwang tayo inaalala natin yung ginawa ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na bago tayo maging bahagi ng kanyang katawan lilinis yung maruming lakad ng paniniwala nating lahat. Di ba na-transform yung pagiging spiritual software natin ngayon na conversation tayo? Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin sa pagparito niya? Na-convert na yung babalikan niya. Kaya bukas sa pagkapanganay, perfect. Kaya lahat ng nakakanal na hindi maipakilala perfect ang tunay ng Diyos natin, mga anti-Christ. Masakit pakinggan po ito ng mga nakakaroon sa social media. Kasi ginamit natin pangangalakan ng kabanalan ng Panginoon Diyos. Susundan tayo ayon sa mga gawa natin bawat isa. Naunawaan po ba natin? Isa lang ang panggagalingan ng pananalig at pananampalataya ating lahat. Magiging bahagi tayo ng isang katawan ng tagapagligtas. Yung mga antikristo pilit na sinasalansang ang katotohanan. Ang dami naman pastor ngayon, nagmamapuri ng maraming pastor ngayon. Ginagamit sa pangangalakal ang paglilingkod sa Panginoon Diyos. May nabasa ba tayo? May ginawa ba ang Panginoong Jesucristo na bago siya magpasa ng krus nakonbersyo muna siya? Di ba nagpapaalala na siya sa mga banal na apostol kung paano niya gagawin yung walang hanggang karakalan, yung walang hanggang karakter na paniniwalaan natin? Dahil ang dugo ng Panginoong Jesucristo ay pinagtubo sa kanyang kawan banal na kasulatan. Ang sabi sa aklat naman, na sino man kumakain ng kanyang dugo at umiinom ng kanyang dugo, may buhay na walang hanggan. Yung kailanang bawal kumain ng dugo, banal na kasulatan dugong pinakakain sa atin Kaya hindi makaka-copyright na sino mang relihiyon itong pangangaral ng Iglesia ng Bundok ng Sayon Patented na po ito sa langit Tagalangit po yung gumawa ng karakter, bumaba sa sanlibutan, nagpasa ng krus. Ang tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Bakit ko binigyan ng maraming pagtitiisan yung mga banal na nalalabi? Yung kapupunan na 144,000. Dahil si Satanas, nagtatago si Satanas sa material na bagay. Tayong tao, mapagkailangan sa material na bagay, diyan tayo dinadaya ni Satan para makasama tayo sa impyerno ng pagdurusa. Ngayon, ang tagapagligtas natin, ang prinsipe ng kapayapaan,
at hari ng pag-ibig, inalay niya yung buhay niya sa kanyang tupa. Amen po ba? Nakilala niyo po ba yung ginawa ng ating tagapagligtas sa krus? Hanggang kamatayan. Wala naman tayo mababasa pag naglingkod tayo sa Panginoon Kristo. Gaganda ang buhay natin. Meron tayong mababasa yung pinagtiisan niya, pagtitiisan natin at lakasan natin yung loob natin. Sinabi ng tagapagligtas na pagtagumpayan ko ang sanlibutan. Lakasan niyo ang inyong loob. Sa pagparito ng Panginoong Kristo, ako'y nagagalak at naninindigan. Naghihintay ako ng magaganap Ipapangaral ang mabuting balita na may patotoo, sabi ng tagapagligtas, darating ang wakas. Amen po ba? Amen. Saan ba manggagaling itong pangangaral ng nagpapatotoo sa Panginoong Kristo? Ano pangalan ng kahariang itinayo na pinagandaan ng tahanan sa langit na babalikan? At makikita ng lahat ng tapat na nanatiling tapat sa paniniwala na nag-iintay sa pagparito ng tagapagligtas, makikita natin siya ng mukhaan. Dahil wala pong sinabi kay Propeta Isaias Anong ganda ng paa, diyaong nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan at kagalakan ng bawat isa. Na kung ang Panginoon Diyos ay babalik na sa banal na bundok ng Sayon ay makikita natin ng mukhaan. May nabasa ba tayong ibang pangalan ng reliyon? Di ba't yung kasama ni Haring David na tinawag na Sayon ay mga tao rin? Kaya si Satanas ang gumawa ng panglilinglang at pangumusong. Amen po ba? Amen. Kaya nililinis yung lakad natin pagdating sa paniniwala. Kaya tayo binobautismohan ng aral ng Panginoong Kristo para magising at mamulat na tayo. Ipamuhay na po natin ito Ano ang kabuluhan ng hindi po natin kayamanan sa mundo? Ano ang kabuluhan ng karangalan sa sanlibutan ito? Ano ang kabuluhan ng mga posisyon? Nakikita po ba natin nangyayari sa iba't ibang bansa? Ngayon, huling panahon, manindigan po tayo, maging totoo tayong tao. Amen po ba? Amen. Dahil marami pang darating na mangyayaring hula. Huwag kung kailan huli saka tayo na mabalot ng takot. Kahalilin ng takot natin, pag-asa, kagalakan, kapanatagan at kapayapaan ng pamumuhay natin na ikinabubuhay natin ang hula ng mga banal na propeta na ang Panginoong Kristo ang katuparan ng espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Huwag natin ipagmayabang o ipagmalaki kung ano man meron tayo ngayon. Alam niyo yung pinagmamapuri ko at yung pinagmamalaki ko at pinaninindigan ko? Ang hula ng mga banal na propeta, ang espiritu ng hula, ang tagapagligtas natin. Nasaksi ko sa pagkabuhay ng maguli na nasa harapan ng social media at pinaghihiyawan ko itong tanda ng patotoo na ginawa para sa atin. Nasa kalooban ng Panginoong Kristo siya may kapangyarihan tumawag ng kanyang tinig doon sa makakarinig na pagkakalooban niya ng habag at awat. At kukupin niya at aampunin niya upang maging bahagi ng kanyang sambahayan na ipinaganda niya ng tahanan sa langit, ang maluwalhating sambahayan na tinawag na Iglesia ng Bundok ng Sayon. Who is the pillar of our faith? Jesus Christ is the greatest pillar of our faith in the resurrection. Kanino mang pangalan, wala na tayong masusumpungan pa na pillar. Isa lang ang pangalan ng pillar na pinapahayag ko through social media. At ang Panginoong Kristo ang content na walang hanggang pinapahayag ko sa social media. Na lahat ng makakarinig pag-asa sa kaligtasan at kagalakan Ang Panginoong Kristo ang the greatest influencer ng ating paniniwala na siya ang nagbibigay ng regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan at siya ang nagbibigay ng everlasting average 100% perfect.
Amen po ba? Amen. Suriin natin, evaluate natin yung mga relihiyon ngayon. Kung nakatala ba sa langit yan, saan ba nakatala yung mga relihiyon na yan na nagsilitawan sa huling panahon? Mayayanig lahat yan Isa lang ang hindi mayayanig. Yung mga tatawagin ng Panginoon Kristo naninindigan sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang magiging tanda sa lakad ng mga mamumusong at lakad ng ayaw pasakop sa tagapagligtas. Amen po ba? Amen. At yun na pasasakop sa pag-iisip ng tagapagligtas mayroong spiritual software na ipinapahayag sa social media na kumikilos yung bawat tao sa pamamagitan ng spiritual software na iniuugat sa puso at sinulat sa isip natin, hindi nawawalay sa labi at angkan at lahi natin yung paniniwala na pinagkaloob at iniugat sa puso at isip natin. Amen po ba? Amen. Logic! Sa cellphone natin, sa gadget natin, pagka walang SIM card, makakarating ba sa mga kaibigan natin yung message natin? Naunawaan po ba natin yung tunay na kaibigan ng tagapagligtas, yung sumasampalataya sa tagapagligtas? Yung tunay na kapatid ng tagapagligtas, yung tunay na magulang ng tagapagligtas? Nasa atin ang desisyon ngayon Amen po ba? Amen. Amen. Ang daming nagpapaligsahan sa social media, akala ko sila nagpasa ng krus Ito ako ngayon, isang mga dukha at hamak na tao lang na napapanood yung naririnig nyo sa social media. Naunawaan po ba natin yung tumawag sa akin? Ipinapangaral ko yung tumawag sa akin. Kilala ko yung tumawag sa akin Ang Panginoong Kristo nagligtas sa akin. Ang Panginoong Kristo ang nagbigay sa akin ng pangalan ng kaharian pinagatan ng tahanan sa langit Ang Panginoong Kristo ang susi ng paniniwala ko, nasaksi ko sa pagkabuhay na maguli. Ang Panginoong Kristo ang daan ng katotohanan patungo sa kalangitan. Kaya sinugo ang tagapagligtas upang igawa tayo ng daan ng pintuan sa langit na papasukan, paniniwala. Nanawaan po natin yung tumawag sa akin ng pinapangaral ko, nagpasa ng krus. Nanawaan natin kung paano ako magpasa ng krus. Dahil ito ang buong katungkulan ng mga itinakda na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Paghiyawan natin sa social media yung katotohanan na ginawang halimbawa na ikabubuhay po natin. Paniniwala. Sa ano ba nilagay ang banal na kasulatan na ipapahayag sa social media? Sa aklat ni Apostol Pedro, nakalagay ito na, chapter 2, verse 6. Ang batong panulok, who is the cornerstone? Jesus Christ is the greatest cornerstone of our faith in the resurrection. Sabi doon sa sulat ni Apostol Pedro, sa aklat ni Apostol Pedro, ang sumampalataya hindi mapapaya sa muling pagparito ng tagapagligtas natin. Hindi mapapaya. Tingnan niyo yung ibang mga relihiyon ngayon, saan sumasagana. Ipon ang ipon sa kayamanan, matatakot maghihirap. Yung tagapagligtas natin, ipinakita sa eksena, yung nasulat lahat Nagdusa, nagtiis, naghirap, hinamak, nilait, kinutya, pinagtawanan. Lahat-lahat ng pamumusong at pangumutya, naranasan ng tagapagligtas yan. Tingnan niyo yung mga ministro ng Satan ngayon. Anong hinahanap? Publicity, popularity, crown. Ang Panginoong Kristo po ang hari ng mga hari. Ang Panginoong Kristo ang hukom ng mga hukom. Kaya sa bawat nakakarinig na wala na tayo magiging dahilan pa na hindi natin nadinig ang katotohanan ng pinangaral sa social media. Through social media, in the 7th continent, all over the nations. Susundan tayo ng mga gawa natin sa mundo kapag hindi natin ipinamuhay ito hula ng mga banal na propeta. Na ang Panginoong Kristo ang hula, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Maging yung mga sinagoga ni Satan ngayon, pagsasambulat po sa kahihiyan niya dahil ang kordero nagising na sa kanyang banal na bayan. Kumikilos na bayan, naghahayag na ng kapurihan at kalawalatian at kadakilaan at karangalang walang hanggan ng tunay na hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Ang tagapagligtas, ang nag-alay ng buhay sa kanyang banal na bayan. Amen po ba? Amen. Ito,
sa lihim na hayag ang katotohanan, sa isang mangmang, sa isang katawa-tawang tao na napapanood at naririnig nyo sa social media. Isang dukhang tao na may relasyon sa tagapagligtas. Sinasamahan sa kapayapaan at katwiran ng tagapagligtas sa paghahayag ng katotohanan. Tinawag ng Panginoon ang mga hukbo upang gawing mensahero sa sangkatauhan. Amen po ba? Amen. I am a watchman servant in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. I am a foolish servant. Naunawaan natin yung sandigan ko. Naunawaan natin kapangyarihan kung meron ako. Hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo sapagkat siya karunungan at kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na maghahatid sa atin sa kaligtasan at kapayapaan ng ating pamumuhay. Amen po ba? Amen. Wala akong ikinahiya na naghahayag ng salita ng katotohanan through social media. Dahil sumasampalataya ako na may mga tatak yung naghahayag ng katotohanan. Ang pinakatatak sa puso't isip ko at nahayag sa labi ko yung tanda ng patotoo na ibinigay kay Propeta Isaias na nangyari at nasulat yung patotoo na ginawang halimbawa na kinabubuhay ko yung halimbawa at pinapahayagan at pinaghihiyawan ko sa social media sa mga may pandinig upang magkaroon tayo ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa na naghihintay tayo na sumasampalataya tayong hindi tayo mapapaya sa pag-iintay natin dahil ang binigay sa atin ay mana at buhay na walang hanggan at karangalan magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Kaya maraming nangangaral ngayon. Akala mo magagaling, akala mo sila nagpasa ng krus eh. Marunong pa doon sa nagpasa ng krus eh. Mataas pa posisyon doon sa nagpasa ng krus eh. Nagpakilalang obispo, nagpakilalang mga spiritual director. Ang kasalan po na nagaganap, yung mga may relasyon na nag-iintay na sa muling pagparito ng tagapagligtas na magiging isa tayo at katulad ng Kordero. Kung ano yung narawan ng tagapagligtas natin na espiritu, magiging espiritu rin yung lahat nung na-unite sa paniniwala na ang tagapagligtas natin ang naghanda sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung spiritual wedding. Ginamit ng mga ministro ni Satan yan para makinabang doon sa mga magagarbong kasalan na nakikita ng tao eh. Saan dinaya ni Satan ang inanan lahat ng tao, di ba sa bagay na nakikita? Amen po ba? Amen. Saan dinadaya ni Satan ang mga ministro ni Satan ngayon, yung mga pusong walang malay, sa mga posisyon, sa maibigin sa posisyon, sa maibigin sa karangalan. Nahayag sa lihim ang Ebanghelyo, nahayag sa lihim ang karunungan at kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo nating tagapagligtas. Di ba ang Panginoong Jesucristo rin ang nagpapatibay at nagpapatatag ng ating pundasyon ng pananalig at paniniwala? Ang Panginoong Jesucristo rin ang tanda na pinaniniwalaan natin na tayo ang magiging tanda dito sa lakad ng mga namupusong? Amen po ba? Amen. Alam nyo, lahat ay kapatawaran ng kasalanan natin eh. Pero yung pusugin natin ng Espiritu, wala nang kapatawaran eh. Kaya si Satan eh, naakay ni Satan sa kapahamakan ng maraming pusong walang malay para makasama niya araw at gabi sa pagturusa sa impyerno eh. Pero ang Panginoong Jesucristo eh, yung sinugo ng Panginoong Jesucristo, inaakay sa kaligtasan at pag-asa at kagalakan ng marami. Para makatiyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa, paniniwala, ipamumuhay natin. Hindi na tayo lilingon sa ibang Diyos-Diyosan, kundi isang Diyos lang yung pinaniniwalaan natin. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng tunay at isang Diyos natin na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. May pag-iisip ng tagapagligtas. May software ng tagapagligtas. Kumikilos ang mga bahagi ng kanyang templo, bahagi ng kanyang katawan. Kumikilos tayo na nabubuhay tayo na may pananampalataya. Tinasip natin ang bigin ng patotoo upang huwag madamay sa kapahamakan ng marami. At magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan ng pag-asa ng ating kaluluwa. Amen po ba? Amen. Tignan yung mga ministro ni Satan.
Walang lubay sa pakakanakan, walang lubay sa pangumusong. Sabihin natin kung tunay na sa Diyos man tayo, bilang inyong lingkod, pinapangaral ko, pinagtiisan ng Panginoon Kristo na pinasan niya yung krus. At nagtitiis din ako ngayon sa pinagtiisan ng tagapagligtas natin. Kung paano nililibak siya, hinahamak, pinagtatawanan, kinukutya siya, iniinsulto siya, tinupusong siya. Eto ako ngayon, on the air sa social media, the second continent. Pinagtatawanan din ako. Hindi rin ako kagalang-galang, hindi rin ako inirespeto. Pero to God be the glory, nagagalak ang puso at pag-iisip ko. Dahil bilang tao katulad nyo, yung katungkulan natin bilang tao, na ipapahayag at na ipapakilala ko yung kababalagan at pinakilala ng Panginoon Diyos, yung tunay niyan, pagka-Diyos na Espiritu, ang tunay na Diyos natin buhat sa pasimulan. Amen po ba? Amen. Nakaharap sa social media, nakikibakas ang timbaan ng mga higating religion sa buong mundo. Kaya nagagalak ang puso at pag-iisip ko sa Panginoong Jesucristo eh. Binigyan ako ng pag-asa na natatanaw ko yung pag-asa darating yung karanganan. Matagal na akong walang buhay, pero nung dumating yung spiritual software sa puso at isip ko, nadinig nyo, pinahayag ko sa mga may pandinig. Yung gadget, pagka walang SIM card, any gadget, hindi tayo makakakuha ng information sa mga friends, sa mga kaibigan natin, sa mother natin, sa family natin. Kaya, ang paghahasik ng binhi ng patotoo ng spiritual software centralized in the seventh continent dahil dito tayo kikilos lahat. Hello? Amen po ba? Amen. Lahat ng tapat na mananalig sa Panginoong Jesucristo na magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Ang Panginoong Jesucristo ang spiritual software na tumatahan sa puso at isip natin. Nagkakaisa tayo ng paniniwalang lahat na tayo ang magiging tanda sa lupa na namamasdan sa langit. Tumatahan yung software sa puso at isip natin, lumalabas sa labi natin, hayag na hayag sa social media yung katotohanan na pinaniniwalaan natin na ginawa ng Panginoon Diyos yung katotohanan para makilala natin na tunay na Diyos natin yung Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Nagpakilala sa 12 apostol na ako yung Espiritu eh. Tapos yung mga nagmamagaling na mga pastor, hindi ba ayaw ihayag na ang Diyos sa Espiritu? Pinagtatalunan sa social media. Nababasa naman natin sa Genesis, nababasa sa John chapter 4, verse 24, na ang Diyos yung Espiritu. Since birth, nanglalangin ng langit at lupa. Kung hindi nagsalita, bakit kilalaman natin ang larawan ng pagka-Diyos ng tunay ng Diyos natin na sasambay sa Espiritu at katotohanan? Kung hindi nagsalita nung una sa mga banal na propeta, walang masusulat sa bagong tipan. Wala tayong gaganapin at alalahanin kung hindi nagsalita nung una sa mga banal na propeta. Ang nagpapatibay sa pundasyon ng pananalig natin bawat isa sa mga iglesia ng Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na maguli, na mga silyado ang paniniwala pag nagdiriwang ng araw ng Sabat, inaalala natin yung hari ng mga hari at hukom ng mga hukom, ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng Sabat. Kaya inaalala natin ang Panginoong Jesucristo, ang hari ng Sabat eh. Siya ang katuparan, nakautusan at hula ng mga banal na propeta. Inaalala ng mga tinawag at tinili at kinahamagan. Ipinapahayag ang katotohanan through social media and the seven continent all over the nations. Nahayag sa social media na pinaghihiyawan ng katotohanan, naninindigan sa patotoo. Woo! To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. And I declare that the seventh continent all over the nations na ang maluwalhating iglesia ng bundok ng Zion na hindi kilala ay pag-uusapan ng maraming labi. At maraming vlogger na nagbablog na ang maluwalhating bundok ng Zion ng bayang banal ng Diyos na buhay.
nabukas sa pagkapakanan yung lahat ng magiging participants. Lahat ng makakarinig, magiging followers tayo ng iisang Diyos na tunay na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Amen. Paniniwala at salita ang kayamanang ipinahiipon sa atin dito sa mundo. Nanuwa natin yung spiritual software, kumikilos ang kaharian, kumikilos ang templo ng Panginoong Jesucristo, dahil ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng spiritual software natin bawat isa. Kaya kung may gadget tayo at wala tayo SIM card, hindi makakarating sa family natin, sa mga relatives natin yung mensahe natin. Kaya kung hindi nagsalita nung una, wala tayong ipagdiriwang ngayon kung paano nahabag sa atin ang tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Huwag na tayo magmaang-maangan ngayon. Talagang masasaktan tayo pagka ginanap natin ang katotohanan eh. Dahil matagal na tayong naging salarin, matagal na tayong nagbumukahay sa Panginoong Jesucristo eh. Naunawaan po ba natin kaligtasan? Pinagtitiisan natin yung pamumuhay natin. Ano ang kabuluhan? Kung makamit pa natin ang kayamanan ng buong mundo, kung ang katumbas naman na yung iisang kaluluwa natin na magdurusa naman sa impyerno, araw at gabi. Di ba masarap magtiis? Masarap magtiis at alalahanin at gunitain natin ang lahat ng sacrifice on the cross ng tunay na hukom na mahukom at hari ng mga hari pagdating sa biyaya ng pananampalataya na pinaghihiyawan natin na may relasyon tayo, nagpapatotoo tayo, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Gayon din ang mga magulang nating apostol ng Kordero. Amen. People of God, in the name of our Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen. Amen. Di ba ang Panginoon Jesucristo rin ang bukas ng diwa ng alaala at pananampalataya ng mga banal na apostol ng Kordero? Hello, people of God! Meron pa po bang natitira na lingkod ng Panginoong Jesucristo? Ako'y sumasampalataya ang Panginoong Jesucristo ang nag-reserve ng mga itinira niya dito sa sanlibutan na gaganapin yung patotoo na nung una pa lang eh. Ang Panginoong Jesucristo na naghanda ng magpapatotoo eh. Amen. Na makakasama ko magpapasa ng Ebanghelyo na magpapatotoo din. Kung sino man ang nakakarinig na mayroong pagtapang na nalalabi ngayon, kung gusto natin bigyan ng walang hanggang nakalulugod na hain ng Panginoon Diyos, ipabuhay natin yung ipinakilala ng Panginoon Diyos na sa pamamagitan ng Jesucristo pinatunayan niya ng buhayin niya maguli. Amen po ba? Amen. Inaari kong suka lamang ang mga bagay na nakikita ko sa sanlibutan ito. Nagagalak at nagpapasalamat ako pag nakakaraos ako sa pag-araw-araw na buhay ko sa mundong ito. Naunawaan natin yung kaligtasan, pagtitiisan natin yung buhay natin bilang tunay na Kristiyano. Kaya maraming nagbablog eh. Sinasalalaway kaharian sa langit. Sa mga bagay na di natin nakikita, ikinabubuhayan. Ang makakakita niyan, yung mga nabubuhay na remnant na may tanda ng patotoo. Amen po ba? Amen. Huwag natin ginagawang temporary kaharian sa langit. Huwag natin pangunahan ng Panginoong Jesucristo. Sabay nawa ng Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay na maguli ang lahat ng mga namumusok sa social media. Ang tataas pa na ang posisyon sa Panginoong Jesucristo. Hindi naman sila nagpasa ng krus. Kaya iminisyon na siya tanas, takot sa katotohanan eh. Wala siyang madadaya eh. Amen po ba? Amen. Kasi si Satan kahit kailan, mandadaya siya at magnanakaw siya ng katotohanan eh. Nakita niyo yung karakter ni Satan? Lagi siya nagtatago sa posisyon. Lagi siya nagtatago sa material na bagay. Naunawa natin yung pag-ibig ng Panginoon Diyos, sayang sa social media. Lahat na binibigyan ng mana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, inilagay sa maraming pagtitiisan. Kung ano yung ginawa ng tagapagligtas, bahagi tayo ng pagpapasa ng krus. Ngayon, yung ayaw maging bahagi ng pagpapasa ng krus, binibigyan din naman tayo ng kalayaan eh.
Kaya lang, wala na tayong authority para tumawag sa pangalan ng hari ng mga hari bilang sariling tagapagligtas natin bawat isa. Dahil naging mahina at duwag tayo sa katotohanan. That is true. Maraming nabubuhay ngayon, nagpapanggap, nagiging haka-haka ang dating. Nagiging ipokrito. Ngayon, para natin masigurado na tayo nasa katotohanan, manatili tayong tapat sa hula ng mga banal na propeta na magpatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah, sapagkat ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda, isang babae magsisilang ng isang lalaki na tatawagin Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. O kaya, saan sumasa atin ng Diyos? Nasa bundok ng Sayon, sa pangalan ng Yesu Cristo na tagapamagitan natin na ipinamumuhay natin ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Patignan niyo yung mga relihiyon ngayon. Hindi nila maihayag. Bakit po? Diyan sila hatulan eh. Kaya hindi nila po pwedeng i-copyright ito ngayon, yung pinapahayag sa social media. Dito nangyari ito sa social media sa banal na bundok ng Sayon. Na-rehistro po ito since year 2014. Batang-bata. Isinali ng Panginoon Kristo sa paligsahan dahil ang Panginoon Kristo ang nakikibaka ngayon. Ginamit lang akong taong mahina at dukha at magmang sa harapan ng social media upang magbalita ng kapayapaan at kaligtasan at katiyakan ng pag-asa natin lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Alam nyo, yung hindi napupuot kay Satan, mahal na mahal nila yung sarili. Ngayon, kung gusto natin kapuutan si Satan, kasuklaman natin yung sarili natin. Kasuklaman natin yung mga bagay na nasisira dito sa mundo. Eh maraming ayaw niyan. Kaya yung sumusuporta sa mga ministro ni Satan, gustong-gusto eh, no? Dahil sa karangalan, sa posisyon, sinasamba sila ng kapwa nila tao. Hinahangaan sila ng kapwa nila tao. Iba nakakakita mga tao sa kanila. Pero ito, na lingkod ng Panginoon, nararanasan natin yung laitin at hamakin at pagtawanan tayo. Eh, ang gusto ni Satan eh, papurihan siya, dumalatiin siya, kaya si Satan dumuklok sa trono ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya maraming masasaktan sa pagpapahayag ng katotohanan pagdating sa social media. Ngayon, nagagalak ako ipaghiyawan to dahil ito ang buong katungkulan natin bilang tao. Hindi ko iniisip yung masasaktan ba'y nakakarinig. Natural lang dahil matagal natin pinagmumungkahi sa galit at puot ang Panginoong Kristo. Since birth pa lang nung maging tao tayo sa mundo. Kaya sa lahat ng makakarinig na programa ng Panginoong Kristo, walang excuses dito ngayon. Wala tayong magiging dahilan na hindi natin nadinig yung nangyaring nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Kalayaan natin lahat ito. Freedom natin lahat po ito. Pero nagagalak ako sa isang mangmang at dukhang kalagayan bilang tao. Ito yung tungkulin natin bilang tao na ang pag-ibig sa Panginoon Diyos, God first before others. Amen. Amen po ba? Ang pangunang utos, ang Panginoong Kristo, ihayag natin. Nagpakilala ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Kristo eh. Kaya saway nawa itong mga namumusong, dumating nawa yung katuparan, madali na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propete. Manghina nawa ang mga tuhod at dumating na ang panlulumaybay at panghihina ng mga namumusong sa katotohanan na ginawang panukala ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Kristo. Na pag nagdiriwang tayo 2 o 3 nagkatipon naroon sa ating kalagitnaan yung ating tagapagligtas, ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon sa anumang kaparaanan hindi niya tayo iiwanan Sabi niya sa atin hanggang sa kawakasan Yung pangako sa atin hindi niya tayo mababayaan. Amen po ba? Amen. Kaya ang mga lakad nung nabubuhay sa may paniniwala ng tapat pangako ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Kristo na ikinabubuhay natin yan. Yun namang mga hindi tapat na mabubuhay ay naku po, nakatatakot ang puot at galit ng Panginoong Kristo ngayon. Kaya nagagalak ako ipaghiyawan sa social media katotohanan. Wala akong nararamdamang alinlangan
Wala akong nararamdaman takot, kundi kagalakan ang nararamdaman ko. Amen po ba? Dahil nagbabahagi ako ng pag-ibig ko sa kapwa-tao ko. Nagbabahagi ako ng pag-asa sa kapwa ko. That is the second commandment. Love your neighborhood. Ito yung pag-ibig ko sa kapwa ko, kaligtasan ng hatid. Kaligtasan na pinapahayag kong hatid sa bawat nakakarinig. At yung pangunang utos, pinahayag ko po yung pangunang utos na ang Panginoong Jesucristo ang ibinigay sa ating tanda, na magiging tanda naman tayo, na ikabubuhay natin yung pangalang Jesucristo na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo po ang bahagi na pinaghanda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Hindi na nga kailangan na maraming pastor ang Panginoong Jesucristo eh. Makikilala siya ng lahat ng mga tao eh. Hanggang sa kaliit-litan, hanggang sa kadakilaan. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi siya nakakailangan ng building na magaganda. Nakita niyo pag may dumadating na kalamidad? Yung mga building, kung hindi masunog, kung hindi bahain yung building, o di maliwanag na hindi siya Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Pababayaan ba tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo? O ang bansang Pilipinas na slave ng maraming bansa? Basta natin, ang bansa nating Pilipinas, mapalad ang isang bansa na mayroong Panginoong Diyos at may Panginoon na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Marami na nagpipintik sa bansa ng Pilipinas na ang bansa ng Pilipinas ang magniningning sa karangalan eh. Amen po ba? Dahil inalis na sa Israel ang kaharian at dinala sa isang bansang magkakabungan. Lahat na mananalig sa Panginoon sa Kristo magpapatotoo, silyado ang paniniwala nating lahat. Iniukit sa puso yan. Sinulat sa isip natin yan. Hindi nawawalay sa labi natin yan. Sa angkan at lahi natin yan. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Nangyari po, nasulat sa mga nakasulatan. Pinagtitibay sa atin yung katotohanan. Pinatatatag sa puso't isip natin yung katotohanan. Kumikilos tayo dahil ang Panginoong Jesucristo ang spiritual software na tumataas sa puso't isip natin. Iisa'y sinasamba natin sa espiritu at katotohanan lahat. Na nagpakilala ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ako yung espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya yung mga nakakaral na tao ng tao, mananagot pa po yan. Amen po ba? Amen. Nagsasambulat sa kahihiyan yung hindi tinawag. Kahihiyan ang dumarating doon sa mga nagpatiuna na hindi tinawag na nagtayo ng relihiyon. Ngayon, yung tinawag, pag-asa, karangalang walang hanggan ang pararatingin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Naunawaan po natin, kilala ko yung tumawag sa akin. Ipinapahayag ko yung karakter ng tumawag sa akin. Yung pinasad at pinagdusahan ng tumawag sa atin. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Isa lang ang nagpasa ng krusa. Napaniniwalaan ng marami. Ilang milyon man ang tawagin ng Panginoong Jesucristo sa kapangyarihan ng kanyang tinig at salita. Pararamihin niya yung kanyang kawan. Kukunin niya pa yung kawan niya doon sa mga landaya. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan, may mga seed of blood of Jesus. Amen po ba? Amen. Way back in Egypt, tinatakan ng blood of Jesus yung 12 angkan at lahi ng Jacob. Walang manipol. Ngayon, ang bundok na sayo, meron din shield of blood of Jesus. Resurrected by God's promise in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kaya dinideklara ko na hindi kilala ang bundok na sayon. Pag-uusapan ng maraming labi ang bundok na sayon. Ang Pilipinas, titikalain na maraming mga tao to dahil dito magaganap ang walang hanggang karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kanayaan natin sa lahat ng nakakarinig, yung hindi sasang-ayon at hindi aayon.
Yung hindi aayon, sumasalansang. Yung umaayon, nangyari yung hula ng mga banal na propeta sa naririnig natin, ipinapahayag ko sa social media. Wala akong nararamdamang alinlangan sa pangangaral at paghahayag ko ng katotohanan. Dahil ito ang buong katungkulan natin bilang tao. Ang nakalulugod na pagtatanyag ng kaarawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, naluluwalatiin at dadakilain at pararangalan natin siya sa kanyang mga gawa bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Naninindigan ako sa harapan ng 7 kontinente sa buong mundo. Mahirap ang lahat. Mahirap po. Pero inilagay sa mahirap na pamumuhay ang pangako ng kaligtasan. Amen po ba? Hindi inilagay sa marangya at magandang buhay ang kaligtasan. Ang Panginoong Jesucristo ang may kapangyarihang magligtas. Ang Panginoong Jesucristo ang may kapangyarihang magparusa gabit araw. Amen po ba? Amen. Isa lang po ang kapangyarihan at kalasag na meron sa akin na nakikita nyo. Ang Ebanghelyo, ang gospel of praise, ang mabuting balita na binabalita na binibigyan tayo ng pag-asa sa kaligtasan at katatagan at paninindigan. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan may patutong pinaniniwalaan, naninindigan. Hindi duwag. Amen po ba? Amen. Kung hindi naman ako tinawag ng Panginoon para tumayo sa harapan nyo, hindi ko naman ibabalita sa inyo eh. Pero salamat sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na aking tagapagligtas natin lahat. Naunawaan po ba natin yung pure gospel of Christ? Yung puro? Ipinapahayag ko yung ginawang sacrifice on the cross ng tagapagligtas natin. Yung pagtitiisan natin lahat dahil di malilip na karangalan ang ipinagkaloob sa atin na magtitiis tayo hanggang wakas. Mag-iintay tayo sa muli niyang pagparito na namamasdan niya tayo sa langit, na nasa gitna tayo ng lakad na maraming mamumusong, nasa gitna tayo ng lakad na maraming mapagkunwari, nasa gitna tayo ng maraming mapaimbabaw sa sanlibutan ito. Naunawaan po ba natin? Ang Panginoong Jesucristo lang ang may kapangyarihan magbigay ng buhay na walang hanggan. Siya lang ang may kapangyarihan magparusa na walang hanggan sa pagdurusa. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung may software ng pag-iisip ng tagapagligtas. Kumikilos tayo bawat isa sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Na ito yung nakalulugod na pag-aalay ng paghahain ng pagbabalik na maraming karangalan at papuri sa Panginoon Diyos bilang mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nasa isang hamak na kalagayan, nasa isang hindi hayag sa lakad ng mga paimbabaw sa mundo, nasa lihim na dako, pero nahahayag sa gitna ng lakad ng makasalanan sa mundo ito ang katotohanan. Nahayag sa lihim na dako ang katotohanan. Nahayag sa mga lakad ng mga mamumusok sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nakita nyo, bagaman ng Panginoong Jesucristo, si tunay na Diyos, hindi niya inaring kapagka yung Panginoon Diyos dahil siya ang mamalagan ng larawan ng Panginoon Diyos na di natin nakikita. Kung hindi ko ba ang mamalagan, hindi tayo maliligtas. At wala din ipapangaral yung mga namumusong. Amen po ba? Amen. O yung tunay na nangangaral, lantad sa social media kung mangaral. Hindi ako natatakot dun sa pumapatay ng tao eh. Hindi ako natatakot sa pumapatay ng aking naman eh.
Ang kinatatakutan ko, yung may kapangyarihan pumatay ng buhay na ipinahiram sa akin at magparusa sa akin eh. Amen po ba? Naunawaan ba natin yung buong katungkulan ng tao para pasalamatan at bigyan natin ng nakalulugod na pag-aalay ng paghahain ng pagsamba ang Panginoon Diyos, na sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias? Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon. Ako ang Diyos, walang iba liban sa akin. Nagagalak po mga kapatid at kaibigan. Nasa isang mangmang nakalagayan lang ako, pero nahayag sa dako sa gitna ng mga mamumusong ang katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya ako po'y nagagalak dahil sumasampalataya ako na may takot at paggalang at respeto na ang Panginoong Jesucristo ang magbibigay sa ating lahat ng crown, ng buhay na walang hanggan. Nagagalak po na paghiyaman sa social media, walang hanggang kadakilaan at pag-ibig at kabutihan niya magpakailan-kailan pa man. Naunawaan po ba natin kung paano nagpakilala ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas? Kung walang mediator, kung walang middleman, makikilala ba natin kung paano natin sasambahin ang tunay na Diyos na sinasamba ng Iglesia ng Bundok ng Zion? Nagkaroon ng middleman, nahayag ang kababalagan sa pagdiriwang ng Iglesia ng Bundok ng Zion. Na hinahanap ng ating Ama ang tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan, mga saksi sa pagkabuhay na maguli, na tayo ang magiging tanda sa lakad na masama sa sanlibutan ito. At tayo ang nalalabi na itinira ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na magniningning sa karangalan. At lahat ng makakarinig na hindi nabubuhay sa tanda ng patotoo at katotohanan at hula ng mga banal na propeta, mangyayari na pumadali ang lahat ng sinalita ng una na hula ng mga banal na propeta. Ang may pandinig ay makinig na mabuti. Unawain na po natin mabuti upang maranasan natin ang walang hanggang kagalakan na pinagkakaloob sa atin bawat isa at mabuhay tayo ng tapat na may paniniwala at maghintay at magbantay sa muling ng pagbarito. Muli, binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Mga kapatid at mga kaibigan, naway sa kalooban ng Panginoong Jesucristo, dumating ang tinig sa mga may pandinig at dumating ang espiritu ng pagkaunawa sa mga nagugutom at nauuhaw, na lahat ng ini-encourage at iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na makakasama sa kasalan, tayo po yung inihanda na walang dungis at kapintasang iglesia na pinaganda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. At ang Panginoong Jesucristo rin ang naganda ng pagkain, hindi napapanis at nasisira. Faith! Amen po ba? Amen. Nanawaan po ba natin? Kaya binibilinan tayo na nagsuri tayo ngayon sa panahon ng kawakasan sapagkat nagsilitawan na ang mga antikristo, ang mga mamumusong, ang mga nagkukomersyo na mga mandaraya. Magsuri na po tayo. Amen po ba? Amen. Hindi nakikita po ang kaharian ng Panginoong Jesucristo na itinayo, kundi sa paniniwala itinayo yung mga iglesia na dumarating ang espiritu ng pagkaunawa, tibay at tatag sa paniniwala, ang espiritu ng comfort, ang espiritu ng mga aliw, dumarating sa puso natin, bawat isa yan. Naririnig natin yan, inihahayag sa social media yan. Tayo po ang residente ng Panginoon na pinili at dinasaan ng tahanan, magpakailan-kailan pa man, tumataas siya sa puso't isip natin sa lahat ng mga nakakarinig na katotohanan na pinapahayag ko sa social media, nasaksi ko sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nagyarit na sulat po yung ginawa ng Panginoon Diyos na pinatunayan sa lahat ng mga tao in the seventh continent, all over the nations, sa lahat ng may pandinig. Unawain po natin mabuti. Dahil ang Panginoon Jesucristo lang po ang nahamag sa dapat niyang kahamagan dahil talagang darating ang nakasisindak at nakakikilabot na takot. That is the sign of second coming of Jesus. Kaya po sa maraming nakangaral ngayon, magsuri na tayo na ang tunay na kaligtasan ay paniniwala. Iginawa tayo ng panukala na paniniwalaan natin.
Hindi tayo pinapupunta sa mga building-building para sumama sa mga paimbabaw na lakad ng tao. Kundi tayo ay itinira na ng mga descendant at mga remnant na nalalapit na lang tayo. Namuhat nung una, nakasama tayo ng tagapagligtas na nagpapatotoo sa kanyang walang hanggang pag-ibig na inalay sa 7 kontinente sa buong mundo. Kami po'y nagagalak na magpasalamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga believers, sa lahat ng magiging participants ng Panginoon Jesucristo sa narinig nating katotohanan. Ipinangalon sa social media na pinaninindigan ko yung katotohanan, ipinahayag ko na ang Diyos natin nagpakilala, nagtanyag ng pagliligtas na walang ibang Diyos, kundi ang Diyos na sinasamba natin, Espiritu at katotohanan sa pangalan ng Jesucristo. Mga saksi tayo sa pagkabuhay na mamuli. Sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, kayo ang aking mga saksi, ako ang Diyos, walang ibang Diyos, liban sa akin. God bless, people of Zion. Kami po'y nagagalak na magpasalamat sa lahat ng mga nakarinig ng paghahayag ng katotohanan. Mag-ingat tayo sa mga nangangaral, mga antikrisong nangangaral na inililihim ang katotohanan. Ngunit magalak tayo sa narinig natin na nagbabalita ng katotohanan at binibigyan tayo ng pag-asa at kagalangan sa kaligtasan natin bawat isa. Magtiis tayo hanggang sa muli niyang pagparito, hanggang sa datnan tayo, nabubuhay tayo, na mga may relasyon tayo, naninindigan, na nagpapatotoo sa pagkabuhay na mabuti. God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God Almighty in the heaven and the earth. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, patuloy na masasabi natin sa ating puso at isipan kay buti ng Panginoon. Tunay na napakadakila ng kagandahan ng loob ng Panginoon. Sapagkat nahayag sa ating puso at isipan ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang kinauwian ng lahat ng ating sinasampalatayanan na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan, sa karangalan at putong na kung ano ang kanyang larawan, magiging gayon din tayo hanggang sa pagdating ng takdang kapanahunan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Nakagagalak na patuloy na ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Magsiawit tayong patuloy na may buong kagalakan, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng kabiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang dakong luklukan sa sangkalangitan. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, ang hari ng lahat ng mga espiritu, nagagalak kami Panginoon, na patuloy na itaas sa iyo ang aming pagpupuri, sapagkat sa pamamagitan ng karunungang nahayag sa amin, sa makatwid bagay ang aming Panginoong Jesucristo, dito yung aming nakilala ang isang Diyos na tunay na tumatangin sa aming puso at isipan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat hindi imposible
na ang karunong ay mahayag sa buong sanlibutan, sapagkat ikaw ang nagtakda ng kapanahunan, ikaw ang nagdisenyo ng lahat ng mga bagay upang ang iyong kagandahang loob ay dumaloy sa puso at isipan ng sino mang nagsisihanap sa iyo na nagnanais na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi hadlang ang pagiging payak ng kalagayan upang maihayag ang iyong kagandahang loob. Bagkus ito pa nga ang nagbibigay sa amin ng ibayong katatagan at inspirasyon ng kagalakan ng lahat ng mga bagay na ikinalulugod namin, sapagkat bunga ng aming pagtitiis ay ang putong ng karangalang nakahanda sa tiyak na kapanahunan. Amen. Salamat, Panginoon, nagagalak kami sapagkat ang aming puso at isipan ay patuloy mong pinapayapa upang patuloy namin maipamuhay at mapagtagumpayan ang sanlibutan ito, dapat ng kadiliman, sapagkat ikaw ang aming liwanag na tumataan sa aming puso at isipan, kung gayon ang lakad namin matuwid, tunay na ikinalulugod mo sa iyong dakong utukan sa sangkalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay nito. Nagagalak ng patuloy na itaas sa iyo ang aming pagpupuri, pagdakila, pagsamba at pagpasalamat sa pangalan ni Cristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manubos. Magagalak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.